saw him, he took pity on him. So, Samaritano, dumaan din doon, at nandun siya, naawa siya. So, the fact that the helper in the story ay Samaritan. Sino ang tumulong? Priest, Levite, or Samaritan? Samaritan. Talagang grabe ito. Parang nagkukwento pa lang si Lord, natatauhan na itong teacher of the law na to. Kasi who is my neighbor? Maangan pa siya. Amen? At na talagang naging clear sa kanya. Ang dami kong alam sa batas, sa loob-loob na siguro. Pero hindi pa pala ako mabuting tao. Amen? Natauhan siya, na-realize niya. So the fact that the helper in this story was a Samaritan was significant, no? Samaritans were looked down. Ito po, they were being looked down upon by Jews at that time. Yeah, may barrier ang Samaritano at Hudyo. But the Samaritan saw past any ethnic or religious divides to simply see a fellow human in need. Nilampasan niya yung barrier niya. Kaya natin naman, no? Sa Jacob's Well. Si Lord nandun, mas 12 nag-aabang. Mga disciple niya 12, namili na ng tinapay, gutom na, krutok-krutok na yung tiyan nila. Sabi, sino kayo magpapakain kay Lord? Ba't siya nagpaiwan? Okay? Si Lord nag-aabang. Dumating yung Samaritana, babaeng Samaritana. Sabi ni Jesus sa kanya, pahingi naman ng tubig. Sabi niya, Hudyo ka, Samaritano ako, Samaritana. Hindi tayo pwedeng mag-usap, so may barrier. Amen? 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 Amen. May barrier talaga kasi mistiso itong mga to, itong Samaritan, hindi to pure na Hudyo. So may barrier, kaya nasa conversation nila, sabay ng babaeng ng Samaritana, kayong Hudyo, doon kayo sa Jerusalem nag-worship. Kami dito, kami nag-worship. Pero sabi ni Lord, saka talagang may barrier. Kaya mahirap silang abutin ang isa't isa. Pero sa istorya, sa parable, pinakita ni Lord na talagang mga kapatid, pag meron ka palang pag-ibig, you learn how to love your neighbor, you will cross barriers. Amen. Wala nang kinalaman kung in-check yan. Amen? O Pilipino yan. Ako, mga ita naman to. Kahit ita yan. Hindi nang bibiri na pag mga kulot naman itong mga to. Ikaw din kaya kulot ka naman. Tama? Tama? Kaya mo silang abutin at kaya mo silang tulungan. Amen. May mga barriers, minsan ang tutulungan ko lang mga Ilocano. Ilocano ako. Mga Bisaya, goodbye. Hindi ganun. You need to cross barriers. Natutuwa ba kayo sa correct group kay halo-halo ang kasama? Amen. Kasi ang barrier niya nawasak na. Amen. Dahil ang totoong pag-ibig sa kapwa ay dumaloy na sa mga anak nila. Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Nawala na rin sa puso natin, taga saan ka? Kapis, aswang kayo. Wala nang barrier na gano'n. Wala na yun. Amen? Amen. Wala na dito yun. Kapis ka, aklang ka, taga kung saan-saan ka, wala nang barrier. Willing kang tumulong na. May ginawa si Lord sa buhay natin. Amen. Ngayon, sa church, medyo madali kasi may nag-encourage sa'yo na gumawa ka ng tama. Sabi nga sa katabi natin, I need you. I need you. You need me. You need me. We need each other. We need each other. We're better together. Paano kaya kung nag-iisa ka na lang sa Philippines? Na walang nagre-remind sa'yo. Kaya wag na wag kang nag-isolate. Pumunta ka sa mga kapatiran na marunong mamuhay ayon sa salita nila. Amen. Kahit 2 weeks ka lang na nagbakasyon, wag kang mag-isolate na puro kakuskus na mga bintana at mga kurtina pinalitan. Pumunta ka sa simbahan. Amen. Para magpatuloy kang mabuting anak nila. Amen. At nakakita na sumama ang ugali mo pagdating mo, yung ganda-ganda ng mukha mo, maka-Diyos ka. Pagtingin mo, ang kalat ng bahay mo, hindi ka na maka-Diyos ang itsura. Dahil lang sa bahay na matumo, iba yung mukha mo. Nagparang ako. Amen. Nawala na lang yung mga kutsara at tinidor sa bahay. Pagtingin mo na may mga paralysis na yung mga kutsara at tinidor, baluktot na lang.
ay umiiba na yung mukha mo. Amen, amen? Amen. Amen? Dapat manatili kang mabuting anak ni Lord. Tayo sa katabi natin, klaro? Nakita mo yung kapitbahay mo na may utang sa'yo, hindi pa nagbayad. Tandaan mo tong parable na to. Amen? Maging mabuti ka sa kanya, kaya baka hindi nakakabayad dyan. Marami pang utang. Pinasagana ka na ni Lord, huwag mo nang tigain yan. Harapin mo siya, huwag mong lampasan. Lagyan mo ng oil at wine. Para lumaya naman siya sa kanyang kahirapan. Kasi huwag kayo maghahanap ng isang tao. Wala namang ganyan na kasi wala naman ditong rubber na binugbog. Maraming tao na nabugbog. Na napagnakawan at half dead. Kaya nga hindi na niya alam patakboy ng buhay yan, patay na yan, limited na nga yan. Tapos lampas-lampasan mo kasi asar na asar ka. Dahil ilang beses nang nangako sa bayad ng utang, di pa nagbabayad. I-half dead na nga yan. O high five sa katabi natin. Gusto niyo ba itong pinag-usapan? True souls. Tapos pinapatay mo pa uli. Itong mga to, hindi talaga mga maka-Diyos. Itong mga to, hindi marunong magbayan. Ikaw ang hindi maka-Diyos. Wala kang puso. Oo. Makita mo minsan, ang baon na nga sa utang, nakaporma na sa Facebook. Gagalit ka talaga. Pag hindi ka talaga totoong maka-Diyos. Pero pag totoo kang maka-Diyos, tutulungan mo siya. Amen. Kasi marami ng taong nagagaling sa Kanya. Sinong tutulong sa Kanya? Anak ng Diyos. Amen. Kasi katabi natin, kapatid, lampas ka pa sa Samaritan. Kung yung Samaritan marunong tumulong, mas marunong kang tumulong. Amen. Tutulungan mo siya na makalaya na siya sa kanyang problema, na baon-baon siya sa utang. Instead na minamarites mo siya, amen, mananalangin ka, lulod ka, the parable of the persistent widow. Hello mga persistent widow? Sabi nung dalaga, nay, ako widow pa rin. Widow. Dalaga ka, widow ka. Oh, nay, widow na to, makakapag-asawa. Widow ka, widow na to, makakapag-asawa ka pa. Yun pala yung widow ng dalaga. Amen? So, mga kapatid, ipapanalangin mo siya. Kasi ang mga taong nasa mali, parang mga ibon yan na ilap sa taong makipag-usap. Ang hirap huliin ng taong nakokondem sa kanyang nagawa. Kaya kita mo yung babae na Samaritana sa bundok ng Samaria, walang sino mang makakapagkausap doon kasi iniiwasan niya lahat ng tao. She is really in need of somebody. But the Lord, sinadya siyang pinuntahan, pero yung 12 niyang kasama, puro tinapay ang nasa isip. Pabusog tayo, busog. Huwag mabawasan yung mga bill, di ba? Amen? At walang care sa mga in need. Madami po yan, buksan natin ang mata. Pupesto yan sila sa tuktok ng IFC. Mamaya-maya pa yan pupunta. Walang lumalapit dyan na mag-share ng gospel. Walang mabuting anak ni Lord minsan para tsagaan sila. Para balik-balikan. Para sila'y magsilaya sa kanilang kalagayan. Amen. Ang sarap lang na next time, yung mga kababayan natin ay maglilingkod na rin kayo. Amen. Makabalik na rin kayo. Amen. Nakakatuwa na makapag-minister ka ng dating prostitute, ngayon naglilingkod na kayo. Amen. Dating nanguha ng mister, nag-abroad, ito sa Hong Kong. Pero hindi natin pinagkait yung panahon natin. Sinagaan natin until one day nag-open sila
sa totoo nilang pagkatao. Kasi hindi yan mag-open basta-basta. Tatansyain niya kung matutulungan mo siya. At next time, sabihin niya, ito po ang old life ko. Ipagpipray pa rin kita na huwag mong mabalikan ang old life mo. Amen. Para tuloy-tuloy kang maging kagamit-gamit ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi sa tabi natin, I need you. I need you. And you need me. And you need me. We need each other. We need each other. We become better We become better. if we are together. We are together. Mahabagin lang si Lord sa atin, mga kapatid. Maawain si Lord sa atin. Kaya tinuturuan niya tayo na, sabi niya sa lawyer, sa teacher of the law, alam niya ang batas ng Diyos. So, ano ba? Kasi gusto niya ma-inherit ang kingdom of God. Ang sabi ni Lord sa kanya, so ano ba ang natutunan mo para ma-inherit? Love the Lord your God with all of your heart. Kinote niya ang Deuteronomy. Amen? And then, love your neighbor as you love yourself. So, sabi ni Lord sa kanya, so mahalin mo ang neighbor mo. Sabi niya, sino ang neighbor ko? Ito ang pinaralan ni Lord. Kasi ang manifestation pala ng love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, ang tangible na application that we really love the Lord our God with all of our heart, mind, soul, and strength is loving your neighbor. Amen. Kasi pwedeng, I love you, Lord. Pero yung neighbor ko, kinamumuhian ko. Hindi totoo yun. Amen. Oh, high five ulit sa katabi niya. Ba't parang cute naman nung ano? Laksan niyo pa kasi, parang lang naman tayo nag-start na. Nung umattend din ako, nare-review din ako ng nare-review. Ang hirap naman, nagsisimba ka, hindi ka nako-correct. Sino dito ang willing na correct? Amen. Sino dito ang willing na magamit din siya next time? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga minamahal, pinaliwanagan siya ni Lord at ito ang kanyang paliwanag. At the same time, ang mga disciples din niya ay nakakapakinig sa kanya. Amen? So, disciples tayo ni Lord at nais ni Lord na tayo ay mag... Alam niyo po, hindi lang siya na-cross ng barrier, ongoing and care natin. Pakibasa natin, the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, kasi mga kapatid, yung tao na talagang halos half dead, hindi niya pinabayaan ang ginawa niya, mga kapatid. Naawa kasi siya, binandage niya, and then binuhusan niya ng oil ng sugat at wine, nilagay niya sa kanyang donkey. So, ibig sabihin ko may donkey ito, galing sa Samaria, medyo may kaya ang tao ito. May kasa po ba ako? Amen. So, hindi lang sa may kaya pwedeng tumulong, kahit sino pwedeng tumulong. Amen. At dinala niya sa isang inn para doon niya iniwan, kasi may lakad din naman kasi talaga siya. Balansi din siya ng tao. Oo. Pinuntahan pa rin niya yung sadya niya sa Jericho. Pinasok niya lang sa inn muna yung tao. May kasa po ba ako? Amen. Binayaran niya, and then sabi niya, pakiaruga siya, and then babalik kasi ako, babayaran kita sa lahat ng extra binastos. Hindi natin follow through. So parable na